Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang sumiklab ang galit ni Leluan at mariing itinanggi yon, idinagdag pang pati buong pamilya ni Wen ay doon nagtatrabaho. Sa loob-loob niya ay nagtaka kung paanong nalaman nito ang nakaraan niyang lihim, gayong 10 taon na ang nakalipas mula nang siya'y magpalit ng anyo at pangalan. Lumapit din si Lee Robang at sinabing hindi niya inasahang alam ni Wen ang ganoong bagay. Pinuri niya ang katalinuhan ng binata, subalit mariing sagot ni Wen na masyado pa itong maaga upang humanga. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Luguan, ang chairman ng Yuli Group. Tinawag niya ang atensyon ng lahat at sinabing tigilan ang kaguluhan. Mabilis na kumapit si Leluan sa kanya at nagkunwaring umiiyak, idinadaing na siya'y ininsulto. Pinayapa siya ni Luguan at humarap kina Robang at Wen. Nang ipakilala ni Lee Robang na nobyo niya si Wen, mariing tinanong ni Luguan kung paano nito nagawang bastyusin ang asawa niya. Saglit na nagkasagutan hanggang sa mabanggit ni Wen ang pangalang Eyu Fang. Sa pagkakarinig noon, labis ang pagkabigla ni Luguan. Hindi mo ari ni Lee Robang kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng chairman. Sa huli, napilitan si Luguan na sumunod kay Wen upang mag-usap sila ng masinsinan. Sa kanilang paglalakad palayo, nagsimulang magsalaysay si Wen. Binunyag niya ang nakaraan ni Leluan, na 10 taon na ang nakalipas ay nagtatrabaho ito sa nightclub at nagkaroon ng isang mayamang kliyente. Ang lalaking yun, dahil sa nakaraang pinsala, ay hindi na kayang magkaanak. Alam ni Leluan ang kahinaan at ginamit yun upang maisakatuparan ang plano. Nagpa-opera siya, nagbago ng pangalan, at nagpakilalang ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak niya ang isang batang lalaking hindi naman anak ng naturang kliyente kundi bunga ng ibang relasyon. Sa pamamagitan ng suhol, naayos ang resulta ng pagsusuri upang palabis ang anak iyon ng mayamang lalaki. Habang lumalaki, lalong hindi na may kakaila na walang pagkakahawig ang bata kay Luguan. Ngunit tinakpan lamang niya ang katotohanan at umasa sa huwad na pagsasama. Hindi natapos ang pagsisiwalat ni Wen doon. Sinabi pa niyang ang pinsan ng asawa ay hindi totoong kamag-anak kundi kalaguyo nito, at hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang kanilang ugnayan. Binanggit pa ni Wen ang mga detalye ng kanilang nakatagong pagtatagpo na madaling mapatutunayan. Dahil dito, agad na hinarap ni Luguan si Leluan at tinanong tungkol sa nagdaang araw. Pilit nitong itinanggi at nagsinungaling, ngunit nahuli rin sa sariling paliwanag. Sa kabila ng kanyang pag-iyak at pagdahilan, hindi na napigilan ni Luguan ang sarili at nasampal niya ito. Mariin niyang ipinahayag ang pagkadismaya at galit, habang nanatili namang tahimik sina Robang at Wen. Sa kalaunan, napailing si Luguan at tinanggap ang mapait na kapalaran, na maaaring hindi siya kailanman magkaroon ng sariling anak. Ngunit agad siyang pinigil ni Wen. Aniya, may isang bagay pang dapat malaman ng chairman. Hindi pa tapos ang lahat, at ipinahiwatig niyang may isang natatanging anak si Luguan na tunay na maipagmamalaki. Nagpatuloy si Wen sa pagkukwento tungkol sa isang magkasintahang lumaki ng magkasama at nangakong magsasama habang buhay. Ngunit nang kumita na ng pera ang lalaki, nagbago ito at iniwan ang kanyang unang pag-ibig upang tumakas kasama ang bagong kasintahan. Hindi niya alam na nagdadalang tao pala ang iniwan niyang babae. Nagluwal ito ng isang anak na lalaki, subalit bilang isang nag-iisang ina, itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. Mag-isa niyang pinalaki ang anak at hindi kailanman nawala ang galit niya sa lalaking tumalikod sa kanila. Palagi niyang sinasabi sa anak na patay na ang ama nito. Lumaki ang bata, naging matagumpay, nagkaroon ng sariling pamilya at nabuhay ng masaya. Mayroon na rin siyang anak na babae. Nang malaman ito ni Luguan, natarante siya at agad na nagtanong tungkol sa pangalan ng kanyang anak. Ipinahayag ni Wen na si Medyo ang anak, na gumamit ng apelyido ng kanyang ina. Si Luguangan, ang dating minahal, ay nananatiling walang asawa marahil dahil sa kawalan ng tiwala sa mga lalaki. Nananatili siya sa Donghai, tahimik na namumuhay, ngunit hindi kailanman sinubukang lapitan si Luguan kahit pa nalaman niyang umangat na ito sa yaman. Ibinigay ni Wen ang kasalukuyang tirahan ni Aayo Fang at hinikayat si Luguan na tingnan kung talagang napatawad na siya. Agad itong umalis dala ang address at nagpasalamat, nangakong kung muling mabuo ang kanilang nakaraan ay hindi niya malilimutan ang tulong ni Wen.
Matapos ang hapunan, inihatid ni Lee Robang si Wen pabalik sa kanyang apartment. Habang papaalis na ito, pinigilan siya ni Robang, hinayla ang kanyang kwelyo at mariing hinalikan. Ipinahayag niyang gagamitin ang eksenang yun upang inisin si Ding Ruong na laging nagpapadala ng espiya para sundan siya. Napangiti si Wen at tinukso si Robang, ngunit umalis din matapos magbiro tungkol sa pagiging clumsy nito. Pagdating niya sa kanyang pintuan, nadatnan niya sina Miu Chen at isa pang babaeng may kulay rosas ang buhok. Gutom na si Miu Chen at nais ng kumain, ngunit nagpumilit ang kasama na hintayin si Wen upang harapin ito. Galit at puno ng hinala, inakusahang masamang tao si Wen. Hindi ito pinansin ng lalaki at binuksan lamang ang pinto. Subalit naglabas ng electric baton ang pink-haired na babae at nagbanta. Sa halip na umatras, kalmado lamang na naglakad si Wen at ibinunyag na niloloko lamang siya ng kanyang kasintahang si Sui. Nagulat ang babae at agad siyang tinawagan. Nang hindi maibigay ni Sui ang hinihinging ebidensya, tuluyan siyang nabisto. Nagngingit-ngit itong umalis upang habulin ang lalaking nagtaksil sa kanya. Naiwan si Miu Chen at mabilis na kinuha siya ni Wen sa mga bisig upang ipasok sa loob. Bagamat tumutol si Miu Chen, iginiit ni Wen na ginagawa niya iyon dahil ayaw niyang mapagod siya. Kinabukasan, nagbihis na si Wen habang nakahiga pa si Miu Chen, halatang pagod at inis. Iniwanan niya ito ng kanyang numero at sinabing doon na lamang siya kontaken sa susunod. Huwag na muling gumawa ng gulo sa tapat ng kanyang bahay. Sa kabila ng pag-aalangan, ngumiti si Miu Chen at pumayag. Paglabas ni Wen, napansin niyang sinusundan siya. Kaagad niyang tinawagan ang tao at iniutos na magkita na lamang sila sa arena. Muli siyang nagsanay ng husto. Bagamat maraming kasanayan ang kanyang nakamit sa nakalipas na libu-libong taon, alam niyang kulang pa rin ang kanyang pisikal na lakas. At ngayon na nakaaway niya si Ding Ruong, hindi niya tiyak kung anong panganib ang haharapin niya sa mga susunod na araw. Dumating si Wang Jiangyuan at agad na naalala ni Wen na dati itong isa lamang sa mga pangkaraniwang mandirigma. Ngunit dahil sa kaugnayan nito kay Liu, mabilis ang naging pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang taon, isa na siya sa 4 na pangunahing personalidad at ang pinakabata sa kanila. Hawak nila ang industriya ng nightclub at maraming kasino, at patuloy na tumataas ang kanilang kita. Si Wang Jiangyuan ang unang nagsalita. Sinabi niyang nagpadala siya ng tao upang sundan si Wen. Ngunit ito raw ay para lamang sa kanyang kaligtasan at wala siyang masamang intensyon. Tinukoy ni Wen na maging si Robang ay sinundan, at kung malaman ito ni Lot na labis na nagmamalasakit sa kanyang kapatid, tiyak na kapahamakan ang kahihinatnan ni Wang. Nabalisa si Wang Jiangyuan, ngunit agad siyang siniguraduhan ni Wen na kung nais niya talagang isumbong ito, hindi na niya tatawagin pa sa isang pulong. Natanong ni Wang kung ano ang nais mangyari. Diretso namang sinabi ni Wen na nais niyang makipagkaibigan. Binanggit niya na marami itong tauhan at kung sakaling kailanganin niya ng lakas tao, aasa siya rito, at kung sakaling si Wang naman ang mga ilangan, handa rin siyang tumulong. Sa isipan ni Wen, alam niyang marami siyang impormasyon ngunit wala siyang sapat na tao para sa mga mata at kamay sa paligid. Kung may katuwang siya, mas magiging madali ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Wen. Si Lee Robang ang nasa kabilang linya, nagmamadaling tinatawagan siya upang bumalik agad sa kumpanya dahil may nangyaring hindi maganda. Sumang-ayon siya at agad na umalis. Ibinigay ni Wang Jiangyuan ang susi ng kotse bilang paghingi ng paumanhin, kasama ang ilang damit sa loob nito. Tinanggap yun ni Wen nang walang pag-aalinlangan. Pagdating niya sa kumpanya ni Robang, kaguluhan ang bumungad sa Departamento ng Public Relations. Halos sabay-sabay ang mga tao sa pagtatalo at pagtawag sa telepono. Ang spokesperson ng kanilang produkto ay naaksidente kahapon at hindi na makakagawa ng mga patalastas. Nalaman ni Wen na may kinalaman si Ding Ruong, na gumamit ng impluwensya upang sirain ang kanilang plano. Galit na galit si Lee Robang, tinawag itong traidor at binatikos ang paggamit ng kapangyarihan ng pamilya. Nag-alok si Wen na humanap ng bagong spokesperson. Umiling si Robang at nagsabing napakataas ng pamantayan ng kanilang kumpanya. Ngunit ipinakita ni Wen sa telepono ang larawan ni Daming Ying, isang tanyag na aktres na may maraming parangal, na umabot na rin sa pandaigdigang kasikatan matapos sumikat sa pelikulang Water Sword.
Para kay Robang, imposibleng makuha ang ganoong personalidad na abala sa mga kontrata at endorsement, lalo na't kasalukuyang nasa ibang bansa. Ngunit tiwala si Wen at iminungkahi pa ang isang pastahan. Ipinaliwanag niya na kung mabaygo siyang madala si Daming Ying upang pumirma ng kontrata kinabukasan, ibabalik niya hindi lamang ang pera kundi pati 20 milyon. Ngunit kung magtagumpay siya, babayaran siya ng 20 milyon bilang bayad sa paghahanap ng endorser. Pumayag si Robang, kahit na may halong pag-aalinlangan. Pagkatapos, agad na tinawagan ni Wen si Jiang Yuan at nagtagpo sila sa isang internet cafe. Kasama ang mga tauhan ni Wong, naghanda sila ng malaking operasyon. Sa utos ni Wen, lahat ay nagrehistro sa larong Legend of the Overlord of Tyrants and Dragons gamit ang pangalang Overlord of Empires at itinakdang magtipon sa ikatlong Nova Square bago mag-5 ng hapon. Pagpasok nila sa laro, nagsimula agad ang mabibigat na laban. Sa ilalim ng pamumuno ni Wen, libu-libong karakter ang sabay-sabay na umatake sa mga halimaw gamit ang kanilang ultimate skill. Matapos ang matinding sagupaan, nagtagumpay ang kanilang grupo at nakamit ang mga pambihirang gantimpala tulad ng King of Beasts Ring, Shadow Battle Spear, at Book of Freedom. Sa tuwa ng mga tauhan, nagbunyi sila dahil ngayon lang nila naranasan ang maglaro na may daan-daang libong pondo sa kanilang mga account. Sa pagtatapos ng kanilang laban, umangat ang kanilang grupo mula sa pagiging kalat-kalat na manlalaro tungo sa pagiging pinakamalakas na guild sa buong server. Ginugol nila ang 8 milyon para rito, ngunit ang resulta ay hindi matatawaran. Ngayon, sa server na yon, tanging ang Overlord of Empires Guild at ang Heavenly Dragons Guild na lamang ang natitirang malalakas na puwersa. Pagkatapos maisakatuparan ni Wen ang unang hakbang, lumabas ang abiso sa laro na nagsasaad na ang Overlord of Empires, hari ng server, ay nagbukas ng labanan para sa pag-aagawan ng City Lord. Kaagad niyang ipinatawag ang lahat sa pangunahing liwasan ng lungsod upang maghanda sa pakikipaglaban sa Heavenly Dragon Guild. Tumugon agad ang mga manlalaro at nagsimula ang kaguluhan. Narinig ang sigawan at mga tunog ng labanan, habang nagbabanggaan ang magkabilang panig. Sa gitna ng ingay, lumapit ang pinuno ng Heavenly Dragon Guild na si Kung Long Zhen. Kinilala nito ang laki ng ginastos ni Wen at nagsabing magkapantay lamang ang lakas ng kanilang mga grupo. Subalit iginiit ni Wen na tapos na ang laban bago pa man ito magsimula, at idineklara na ang panalo ay nasa kabila. Lalong nalito si Kung Long Zhen nang utusan ni Wen ang kanyang mga tao na isuot ang kagamitan at agad na lumabas ng laro. Hindi makapaniwala si Kung Long Zhen at desperadong pigilan si Wen, ngunit nagpatuloy lamang ito at ipinaliwanag na kailangan niyang tumulong sa kumpanya ng kanyang kasintahan dahil naaksidente ang kanilang endorser. Nang marinig ito, ngumiti si Kung Long Zhen at nag-alok ng tulong. Ipinaabot nito na maraming sikat na artista ang nasa ilalim ng kanyang impluensya at kaya niyang tawagin kahit si Daming Ying sa isang tawag lamang. Sa isip ni Wen, kumpirmado ang hinala niya. Pagkatapos ay nagmamadali itong nagpaalam at nagbigay ng pahiwatig na nasa Donghai siya. Lalong natuwa si Kung Long Zhen at agad nakipag-ugnayan para magtagpo sila. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sila sa isang kilalang restaurant. Sa pagkakataong yun, natuklasan ni Wen na ang nakaharap niya ay si Li Chen, ang ikalawang anak ng pamilyang Le na kabilang sa makapangyarihang Hongfe Group. Ang kanilang pamilya ay isa sa pinakamalalaking negosyo sa larangan ng konstruksyon, na may yaman na umaabot ng 10 bilyon. Bagaman nakahiwalay na ang matandang pinuno ng pamilya, ang pamamahala ay hawak ng panganay na anak na si Liu, na kilalang maraming pagtatangkang iPad si Li Chen. Nagpakilala si Wen at pinilit ipakita na wala siyang pinagmulan mula sa anumang makapangyarihang pamilya. Habang nagmamasid si Li Chen, isiniping sa kanyang isip na kung hindi man niya makilala ang pinagmulan ni Wen sa ngayon, maaari niya itong siyasatin sa mga susunod na panahon. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Wen ang dahilan ng kanyang pagkilos at kung paano sila nadali ng kalaban. Doon na rin inilahad ni Li Chen ang kanyang handang tulong. Nang mabanggit ang pangalan ng kumpanya, napagtanto niyang ito ay kay Li Robang. Labis ang pagkagulat niya, iniisip na baka may kaugnayan si Wen sa pamilya Li. Subalit itinanggi ito ni Wen at ipinaliwanag na hindi maganda ang ugnayan ni Robang sa kanyang sariling pamilya.
Habang sila'y nag-uusap, biglang tumawag si Li Robang at mariing pinagalitan si Wen dahil sa paggastos ng 10 milyon para lamang sa laro. Ngunit iginiit ni Wen na nakataya ang kanilang pusta at pinaalalahanan itong ang talo ay dapat lumuhad at humingi ng tawad. Sa kabilang linya, malamig na binitiwan ni Li Robang ang salitang maghintay. Lalong humanga si Le Chen sa narinig. Hindi makapaniwalang may lakas ng loob si Wen na magsalita ng ganoon kay Li Robang. Sa kanyang paningin, kakaiba ang pinagmumula ng kumpiyansa ng taong kaharap niya. At habang nagtuloy ang kanilang pag-uusap, nabanggit ni Wen ang pangalang Ding Ruong, na malinaw na isa sa mga nasa likod ng kaguluhan.